ito yung setup natin habang pinapalitan natin yung yung valve cover gasket. Ayan, nakabaklas na yung valve cover, nalinis na. Antabayan na natin sa buong video, panoorin natin kung paano siya tanggalin, paano palitan kasi nga nag-leak na yung engine oil doon sa loob ng spark plugs. So tingnan natin mga kapugi, subaybayan natin yung buong video. Bali tatlong part ito, part 1, part 2, part 3 para detalyado talaga. Okay mga kapugi. Guys, good morning. Itong umaga, subukan nating ayusin yung nag-leak natin na valve cover gasket na sanhi ng intermittent power ng sasakyan. Nagkakaroon ng jerking dahil yung engine oil is pumasok na doon sa spark plugs niya. May dalawa ng spark plug 1 and 2. Na siya, pinasok na, nag-leak yung engine oil doon, kaya nagkakaroon ng short circuit doon sa ignition coil. Tinesting natin to using oscilloscope, and then napatunayan natin na sobrang baba ng voltage ng ignition coil sa 1 and 2. So ngayon babaklasin natin yung valve cover para palitan yung gasket. Sige guys. Okay guys, yung unang gagawin natin is tanggalin muna natin yung negative ng battery para tawag dito, para safe. Ayan mga guys, natanggal na natin yung negative ng battery. So, pwede na tayong magsimula. Okay. Ngayon, ang susunod is tatanggalin natin yung plastic cover ng engine para ma-access natin yung pinaka valve cover. Isa pala guys, lalo na doon sa mga nagdi-DIY, lagi yung ingatan na yung mga tornilyo is hindi magkanda, wala o magkapalit-palit. Ilagay nyo sa isang area na pwede mo siyang doon balikan. Ako nasanay ako na dito lang sa sa ibabaw nakalagay yung mga tornilyo. Memoryado ko na kung tawag dito, saan ko pinaglalagay. Ngayon guys, dito sa Suzuki Vitara, pag natanggal mo na yung dalawang tornilyo dito, tapos yung isang tornilyo dito sa luluwagan mo lang dito sa sa may intake ng hangin papuntang makina, pwede mo na siyang hugutin para buo siyang matanggal. Kung wala ka naman planong tanggalin yung air filter, yung cleaner. So naka lang to, may lock lang na plastic yan. Yan, buo yang natatanggal.
Teka, sinilit ko lang yung video kung kuha ba yung ano. So ngayon guys, ito yung pinaka bulb cover. Kung napapansin nyo, ayan, may namumuong dumi, may leak dito na part. Most probably dahil ito yung joint ng ano, crankcase, may joint dito. Ayan, may yung dati niyang ano, silicone sealant lumalabas. So most probably dito dumaan yung ano, dumaan yung oil palabas. Okay lang yan kasi palabas yan. Ang problema, itong ano, itong ignition coil 1 and 2 nakababad to ngayon sa engine oil kasi nag-leak nga sa loob. Pakita ko sa inyo. Tanggalin natin isa-isa. Sunod natin gagawin is tatanggalin natin tong mga tornilyo ng tawag dito ng ignition coil. Ito pala, ito yung kabuuan ng bulb body. Ngayon guys, sa ngayon kasalukuyan nating tinatanggal yung mga tornilyo ng ignition coil. Laging tandaan kung saan nyo pinaglalagay yung mga tornilyo kasi pag ganitong maraming tornilyo na yung babaklasin, magkanda ligaw-ligaw na pag hindi mo siya nailagay sa isang area. Yan, in sequence talaga yung pagkalagay ko sa mga tornilyo. Okay, so ngayon natanggal na yung ano, natanggal na yung mga tornilyo. Pwede na natin siyang iangat isa-isa. Yan, mahugutin na natin. Hindi pa siya umabot sa tawag dito. Hindi pa siya umabot sa ignition coil, yung ano, nandun sa spark plug ang yan, tinanggal natin isa-isa yung itong ano is malapit kasi siya sa, kaya kailangan natin bunutin. Ayan, lagay na lang natin dyan. Okay, ang dumi ba nangyayari dito? Ito kasi guys is tawag dito, kailangan nating tanggalin yung mga spark plugs para ma-check natin kung gaano nakalala. Kasi na simula nung napansin natin to, dalawa lang, higit 1 linggo na, pero ginagamit pa rin natin yung sasakyan. So ngayon i-ano natin, tingnan nyo guys kung ano yung magiging itsura ng ano natin, ng spark plugs.
Ayan, ito medyo malinis. Pero ayan, may bahid siya ng engine oil. Ilagay natin dito. Guys, tawag dito, kung nakikita nyo may tawag dito, may engine oil yung yung thread ng spark plug. So medyo malala na talaga yung yung leak niya sa loob. At saka papansin ko nag-iba yung kulay nitong isa. Kaya pala yung binasa natin siya sa oscilloscope, iba yung niya. Ewan ko kung ano nangyari dito sa loob. Short circuit din siguro. So kailangan talaga niya na nating ayusin. Kalimutan ko pala magsuot ng isa pang gloves. Ito lang dito sa apat, ito lang ang matino. Base dun sa oscilloscope reading natin kahapon. Itong number 3 lang ang talagang may matinong voltahe. Lahat is nagka-problema. Itong last, tingnan natin kung ano nangyari dito. Okay. Isa din pala guys, lalo na ngayon na natanggal na natin ang mga spark plugs, diretso na sa valve area yung natin. So ingatan natin na may mga may mga material na mahulog doon na pwedeng magsanhi ng problema later. Magkakaroon siya ng iba yung sunog nito. Ewan ko kung bakit. Check natin. Okay. So ngayon natanggal na natin yung mga spark plugs. Next nating gagawin is tatanggalin natin itong hose ng PCB, itong hose na to at saka itong dalawa, para matanggal na natin itong mga may mga siya, may mga madali lang. May mga siya, lagayan ng okay. Ayun, doon lang naman pala yung tanggalan niya. Ingatan nating huwag mahulog yung tornilyo. Isa pala guys, maliban sa mga hoses, may mga wiring harness bracket na kailangan nating tanggalin para natin parang madali na lang nating mahugot yung yan, tanggal na. So isa ito
Ito is hindi na natin to kailangan tanggalin, putulin na lang natin. Meron naman tayong tie wire na ano, ganito. Ibalik na lang natin pagkatapos. So ito lang. Paano ba ito tanggalin? Pag naputol to, problema. Yun. Yan. Tutulak lang pala. Itong ganitong klaseng ano pala guys, strap. Meron siyang lock sa ilalim. Itutulak mo ano kasi itong naka-usli. Naka-lock siya sa ilalim. So itutulak mo pababa. Tapos yun, babalik siya sa ayun, tanggal na yung lock. So ganunin mo na lang. Ay, bumalik. Ang hirap maging mekaniko. Minsan nga may kaibigan ako mekaniko sa probinsya. Yung kabilin-bilinan niya sa akin, wag daw ako magmekaniko kasi marumi daw ang ewan ko kung ano. Kasi sabi niya, hirap daw maghugas ng kamay pag iihi ka. So most probably hindi ka na lang maghuhugas. If you know what I mean. Yan, tanggal na. Okay. So, naano na natin. Ito na lang. Isa na lang. Okay. Yan. Ang ginagawa pala natin ngayon is tinatanggal natin yung mga nakaharang. Yan, yung mga wiring harness bracket. Ngayon, ang ano na lang, so libre na dito na side. Ito na lang at saka itong dalawang hose. Itong isa, wala tayong magagawa dyan, puputulin natin. Yan. Okay. Solved. So ngayon, kulang na lang is itong dalawang hose. Ito pala, itong hose na to, itong may tornilyo, lilinisin din natin to kasi most probably ito yung magko-cause ng problema. Ito yung tinatawag na PCB, positive crankcase, ano ba yung V nito. Basta ang purpose lang nito na valvula na to is yung yung namumuong gases, pressure sa dito sa loob ng ng valve cover is dito dadaan. One way lang to, hindi pwedeng bumalik kasi siya, nakalock yung direction is papunta lang doon. Yung gas hindi pwedeng makabalik kasi sarado siya pabalik.
So siya is papunta lang doon, papunta doon sa combustion chamber para masunog kasi ano 'yun, mostly hydrocarbons. So hindi mo siya pwedeng pakawalan sa atmosphere dahil nakakasira siya ng kalikasan. Taga DNR talaga ano. Kung napapansin nyo, high-tech yung dipstick ko kasi nabali. So nag-o-order pa tayo ng pampalit. So antabayanan na lang natin kung kaano to mapalitan, baka magiging temporary forever to. Ayan, tanggalin natin yung hose. Kunting tulak. Tulak mo lang siya ng paganyan, ng flat screw. Ayan, natanggal na natin yung PCV hose. So ngayon, ito na lang, ito yung fresh air galing sa air filter. Most probably pang cooling to para lumamig sa loob. Yung ano pala dito, yung pressure sa loob ng valve cover is ano lang, above atmospheric lang. Ibig sabihin hindi siya ganun kalakas. So during sa tightening nito, yung paghigpit is konti lang kasi para hindi siya mag-leak dahil yung sealant niya na gasket is may specific na torque. Yan, tanggalin ulit natin. Ito baka medyo matigas to kasi hindi pa natin to na okay lang pala. Yan, umangat na ng konti. Tulak uli. Ayan. So ngayon mga kapugi, libre na nating tanggalin yung natin, valve cover. Tanggalin natin yung mahiwagang dipstick. Yan. Okay. Lagay natin dito para hindi madumihan. So ngayon, libre na yung pwede na nating tanggalin yung valve cover mismo. Ito, saka na natin to linisin pag natanggal na natin. Okay. Tandaan yung mga kapugi, ngayon, ratchet wrench yung ginagamit natin pagtanggal kasi hindi pa critical yung torque na gagamitin. Pero yung pagbalik natin ito, doon na ang kaibahan kasi kailangan natin mag-ingat doon. Uy, ba't parang wala man lang kapersa-persa? Hindi man lang. Kahit yung tornilyo dito at saka dito, kahit kamayin mo, sobrang luwang. Kaya din siguro nag-leak ito. Okay. So bilangin natin siya mga kapugi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tornilyo. Ngayon, para wala talaga tayong magiging problema, i-arrange natin siya dito sa na ito dito tayong sisimula. Ito yung 1.
Ay, ingatan talaga natin mga kapugi na hindi hindi mahulog tong tornilyo, kasi pag nahulog ang hirap mo nang i-recover kasi may yan sa ilalim. So alalayan talaga ng isang kamay habang iniikot ng isa pag nagtatanggal at saka nagkakabit. Okay. Nasa 1, 2, 3, 4 pang 5 na tayo, dalawa na lang. So mamaya-maya matatanggal na natin tong Okay. Yan, naka-arrange yung mga natin mga kapugi ha. Kasi hindi pa natin alam kung pare-pareho yung haba niya. Might as well talagang organized yung pag mo. Kasi hindi naman tayo kagaya ng mga mekaniko na sobrang hasa na tawag dito. Kahit nakapikit, alam nila kung saan yung tornilyo papunta. Last na ito na yung pinaka last na tornilyo. So ngayon malinis na. Ito pala yung tinatawag natin na PCB valve. Itong naka-osle. Lang siya, para lang siyang tubo. Ngayon try natin siyang iangat, kung maangat natin. Medyo may katigasan. So kailangan natin ng puwersa. Teka, tingnan natin, baka meron pang tornilyo na tingin ko wala na. Subukan nating walang mapag-anuhan. Paano ba to? Ano bang technique nito? National Technique Hunter. Ayun. Angat na. Mga kapugi, tingnan natin kung ano yung naging problema sa loob. Dahan-dahanin natin kasi, teka, might as well punasan muna. Baka pumasok yun. Ay, wag. Iangat natin. Sige. Ang tigas naman itong, okay. Okay. Ayan. Ayan. Ito yung pinaka rubber gasket niya mga kapugi. Teka, titingnan ko muna kung nagre-record patong hinayupak na cellphone natin. Yan. Ito yung pinaka valve cover made of aluminum. Okay. So walang plastic component na kasama dito maliban dito sa takip. Ngayon tingnan natin siya kung ibalik muna natin to saglit para pag-aralan. Okay. Ganyan yung itsura niya. So ito pinasok. Kung ewan ko kung makikita sa ayan, nandoon yung oil sa loob.
nandun sa loob nito. Kung nakikita nyo, may mancha ng oil yung ito. So dahil yung tornilyo dito is medyo may kaluwagan, diyan din siguro baka kaya umangat pumasok dito kasi may konting pressure naman to kahit papaano. So ngayon, ang susunod nating ano is linisin itong ano na dapat tuyong-tuyo para ano siya, para tawag dito, para walang hindi na siya mag-leak uli. So tanggalin natin tong ano, medyo may malutong na yung, kunin nga natin yung pampalit. Tingin ko tama rin naman, pareho lang din. Oo, ganyan. Sige. So tanggalin na natin to ngayon, pero wag muna natin siyang hayaang masira kasi hanggat hindi natin ay kasi online lang natin binili yung ano, yung isa, baka tawag nito, baka magkaroon ng problema. Ang tigas dito na part na to. Okay, yan, natanggal din natin. Ayan, may nilagay siya dito na ano, mamaya mga kapugi, 4 na points lang tayo maglalagay ng RTB ano, sealant. Itong part na to, itong joint na to, dalawa ng crankcase, at saka itong half moon na ano, yung sa mga ano, biglaang corners, diyan tayo maglalagay ng sealant. Ayan, dito din siya naglagay. Teka, talian natin ito mga kapugi kasi sumasabit yung ano, sumasabit siya pag ina-access natin dito, mahihirapan tayo, kaya gumamit tayo ng mahiwagang tali. Ayan. Okay. So, ito namang isa yung tatanggalin ng isa. Dalawang half moon kasi ito mga kapugi. Yan. Natanggal din. So, ito mga kapugi, ito yung kabuuan ng lumang bulb body gasket, bulb cover gasket. So, nagkamali ng banggit. So, yan. Ito yung papalitan natin. Medyo malutong na nga, kaya ano, nagli-leak na. So ngayon mga kapugi,